So yan, tara. Punta tayo sa ating garden at sisilipin ulit natin ang ating garden. Nawawala yung aking tanim doon. Tara, samahan niyo ako. Hello mga kapamansa, ang aking paborito at palangga. This is Belle. Welcome to my vlog again. Ngayong araw ay dito naman nga tayo sa ating garden. At magdidilig nga tayo netong ating tanim at magpuproning na din tayo netong ating tanim na ampalaya. So dito na tayo sa ating garden guys. Ito yung ating tanim na ampalaya na nawawala ang bunga. Tayo yung magdidilig ngayong araw. Oh, medyo talagang masukal talaga at hindi ko naasikaso itong ating gulay yan. Pagpasok nga dito sa aming garden ay agad na nga ako nagdilig na itong aking tanim na mustasa na pinipitas na nga rin ng iba. Ay nako naman, ewan ko ba bakit ayaw magtanim nila. Bali ilang puno nga lang yung nabuhay na itong tanim ko na mustasa. Gawa nga na nga dumaan nga yung mga bagyo, yung mga pinunla ko ay nasira nga nito. At yung kalahati nga na itong taniman natin ng mustasa ay pinunlaan nga natin ng panibago. At meron na nga ako nakita dito na mga tumubo na. At habang malamig pa nga ang panahon ay sasamantalin na natin ang pagtanim nitong mustasa. Habang medyo malamig pa nga ang panahon ay makapagpapalaki pa tayo nitong ating mustasa. Ito nga palang kinupahan natin ng pangdilig. So dahil ito, sira yung gripo. Ayan. Sira yan oh. Sira. Bali dito nga po pala ako kumukuha ng aking pandilig sa tanim natin na gulay. Dahil sira nga po yung gripo at yung gate valve nito ay ito nga po ang aking ginagawa. Ito, salukay natin. Kaya naman ito nga sinasalo ko para makakuha nga ako ng tubig na pandilig nga doon sa tanim natin na gulay. Medyo masakit nga rin talaga sa braso ang pagsalok ng tubig mula dito sa rainwater tank collector. Gawa ng lumalalim na nga rin at hindi na natin maabot ng braso. At sa susunod nga ipapaayos na natin ito para hindi na tayo mahirapan magsalok ng tubig mula nga rito. Malalim na. Hindi na kaya ng ating braso. Masakit na. Meron naman ako dito nga istakan ng tubig. Yan sinasalok natin guys. At ito naman ang aking ginagamit na pangdilig nga dito sa tanim natin na gulay dito nga sa ating garden. At salamat nga kay Mother Dis sa pagtanim nga niya ng sitaw dito nga sa ating garden. Tignan nyo naman at napakasukal na nga talaga netong ating garden. Sobrang sukal. Dito naman tayo sa ating talong. Kaya naman yung may mga part na lang na may tanim, yun na lang ang aking dinadamuhan o yung aking nililinisan para naman siyempre hindi sila masapawan itong mga damo na nagtutubuan. Diba? Lagi itong tanim natin na sili ay atin na din diligan at para sila ay mahimasmasan. So dito naman tayo sa tanim natin na ampalaya, magdidilig. Yan. Dito ay nawala yung tanim ko dito. Yung bunga. Meron akong kukunin sana dito. Nakita ko ito nung isang araw dito banda. Oh. Ay wala na. Naunahan ako ng iba. Oh, yung ikaw yung nagtanim tapos iba yung nakikinabang. Nung nanguha ako ng papaya dito. Dito, mga 2:00 ng tanghali. Nakita ko pa dito yun. Mga siguro 2, 3. Yan. Wala na. Pagbalik ko, wala na. Wala ng bunga. Yan pa naman yung mga unang-unang bunga nitong ampalaya. Binibisita ko to tuwing hapon. Tinitignan ko kung nagbubunga na ba sila. O kung meron lang nagsasanga dito sa baba at tatanggalin nga natin. Ito kasi yung tinanim ko dito na ampalaya is bunga din na galing dito. Kaya hindi ko napili kung merong maliit na ganito. Merong malaki. Kaya nito. So, hindi ko na kasi wala na talaga akong seed na mahingi sa munisipyo. Kagaya nito, halo-halo na ba siya? May malaki, merong maliit kanina. Ayan malaki. Mahaba yan. May mga mahaba ba? May mga mahaba, merong mga maiksi. So, ang gagawin ko sa susunod ay iipunin ko lahat ng mga buto ng mga mahaba at yung mga maliliit ay hindi na natin itatanim yan. Ito ay iniipon ko lang na buto. Yun. At itinanim ko nga ulit kasi gusto ko nga ulit makapagtanim. Wala na talaga akong mga seeds kaya ang ginawa ko ay yung mga inipon ko na buto ay dito ko na lang tinanim. Tapos ay kukuhanin lang ng iba. Ang sinasabi ko sa inyo, yan. Yung usbong dito sa baba ay tinatanggal na natin yan. Saka itong mga para doon sila sa ibabaw magsanga-sanga.
Wag lang dito sa puno kasi makakabawas ito ng nutrients sa kanila. O diba? Mas maraming dahon, konti ang bunga para mas maraming bungang ma-produce nila. Magbunga agad pati. At magpo-proning nga muna tayo nitong tanim natin na ampalaya bago nga tayo magdilig nga nito. Alam nyo bang napakasarap nga rin itong ilahok sa ginulay na munggo? Tapos samahan mo pa ng sitsaron na ilalahok dito at kapartner nito piniritong isda. Sigurado mapaparami na naman ang kain mo. Ay sana all. Ilang araw pa nga lang nakalipas, ganito na karami ang naging usbong nitong tanim natin na ampalaya. Ito'y binawasan natin at para syempre hindi mabawasan yung nutrients nga nitong tanim natin na ampalaya para doon na nga sila magsanga sa ibabaw at mabigyan tayo ng magandang bunga, hindi ba? Tama ito sa munggo. Ayos. Ilan sandali pa, eto na lahat yung ating ang naproning at hindi naman yan masasayang dahil pwede natin ilahok yan sa ginulay nga na munggo, hindi ba? So, ito yung ating naproning lahat na dahon. O, pwede ito sa munggo. Magluluto tayo ng munggo ngayon. Tapos itong dahon ng kung may hingi, bibigyan natin. Diyan, pag uwi natin, kapag merong nadaanan tayo na gusto humingi, ay bibigyan din natin. Itong dahon ng ampalaya. Maganda nga talaga na nagpo-proning tayo na itong tanim natin na ampalaya para syempre maraming bulaklak ang ating makikita at maraming bungang ating makuha, hindi ba? At kahit malilit nga ay okay lang, tsatsagaan pa rin natin alagaan nito. Ang mahalaga ay magbunga siya at mapakinabangan natin yung tanim natin dito sa garden, hindi ba? At sa susunod nga ay iipunin na natin yung mga magagandang seeds mula nga dito at para syempre pagtanim natin ay maganda rin yung bunga na ating aanihin, hindi ba? At habang nagdidilig nga ako, abay may napansin pa nga ako dito. Naku, hindi ko na nga siya guguluhin at baka napuyat siya sa kakakain nitong ating tanim. At matapos nga tayo makapagdilig nitong ating mga tanim dito sa ating garden ay nagdamo naman nga ako nitong tinanim na sitaw nga ni Mother Dear. O paano mga kapamansa, sana ay nag-enjoy ka sa iyong panonood. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Don't forget to like and share. Bye-bye!